Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang kung nanonood, please click mo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to. Libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Senador Risa Ontiveros, anti-China daw. Ayon sa isang Filipino-Chinese civic leader, itong si Teresa Ang. Yan guys. Kasi dahil yan, di ba, sa pag-iimbestiga nitong si Senator Risa sa Senate hearing, di ba, regarding kay Mayor Alice Go, na naging controversial na guys, na nakita naman natin sa social media na siya yung laging laman ng mga balita. So bukod doon guys, alam naman natin itong mga Filipino-Chinese community, lalo na itong leader nilang si Teresa Ang, hindi naman daw siya against sa investigasyon sa Senado, pero parang lumalabas daw na nagiging anti-China o parang dinidiscriminate na pinapakita ni sa Senate hearing na para magalit ng taong bayan sa mga Chinese, di ba? So kasi alam naman natin guys, itong mga Filipino-Chinese community, malaki ang papel dito sa ating bansa, di ba? Kagaya ng mga bilyonaryo dito sa Pilipinas, yung may-ari ng SM, di ba, si Henry C., yung may-ari naman ng Robinson Mall, itong si Gokong Wei, at yung may-ari naman ng Philippine Airline, di ba, yung tobacco, yung mga sigarilyo, itong si Lucio Tan, at marami pang mga Chinese, Filipino-Chinese, na kung saan ay tinanggap na natin sila, di ba, bilang talagang kababayan natin, dahil nga may lahing Pilipino at may lahing Chinese. At siyempre dahil doon, maganda naman yung naging papel nila sa ating bansa, dahil marami namang nakakuha ng trabaho sa kanila, di ba? Yung mga kagaya lang sa SM, ang dami mga empleyado niyan, di ba guys? Yung Robinson, lahat sila, marami na mga napakinabangan, kumbaga sila yung nagdo-dominate sa ating ekonomiya. Halos lahat sila guys, lahat sila. Pero siyempre, wag din naman sa nilang kalimutan na dito rin sila yumaman, di ba? Kung hindi sa ating mga kababayang Pilipino na kanilang mga empleyado, hindi naman sila yayaman guys. Hindi naman pwedeng sila lang mag-isang nagtagoy ng kanilang kumpanya, kasama na nila yung mga kababayan nating Pilipino. At ang matindi pa nito guys, siyempre, minsan nga, di ba, may naririnig tayo, lalo na mga ibang Chinese, na underpay sila, minsan overwork, underpay, at marami pang iba. Kasi parang lumalabas dito kaya Teresita Angsi, parang ang mga Pilipino pa ay parang sila pa yung kawawa, di ba? Para sila pa yung kinakawawa o inaapi. Samantala kung titignan mo, ito kasi si Alice Go, alam naman natin na napaka-komplikado ng kanyang pagkatao. Hindi tayo anti-Chinese guys, kasi alam naman natin may mga mababait naman talaga na Chinese, lalo na yung mga Filipino Chinese. Pero guys, mga kababayan, dapat wag din kalimutan na ipagtanggol ang ating bayan, di ba? Lalo pa lumalabas naman ngayon nang nambubuli ang China, di ba? At itong si Mayor Alice Go, napakasalumuhot ng kanyang buhay. Napakagulo, di ba? Sa simpleng kwento ng kanyang buhay, ang daming nalilito pati siya, di ba? Your Honor, nakalimutan ko na, sabi niya. At marami pang mga iba na lumalabas talaga ngayon sa social media, di ba? Nakita nyo guys, no? Marami sa ating mga babae na wala namang pakialam sa politika, guys, walang pakialam. Pero dahil dito, di ba? Dahil dito kay Alice Go, naging ano sila, parang teka, parang magandang pag-usapan to kasi nga dahil nga dyan sa Pogo lang, di ba? Dahil sa Pogo at marami pang mga questionabling sa buhay ni Alice Go, di ba? Kagaya nung may-ari siya ng 16 na sasakyan, di ba? McLaren, mga sports car pa, di ba? May helicopter siya. Tapos ang hirap paliwanag ng kanyang identity sa kanyang nanay, sa kanyang tatay. So masalimut talaga. Hindi naman natin sinasabi lahat ng Chinese ay masama, di ba? Marami naman ding mabuti, pero siyempre
apektado ang ating gobyerno dito kasi nga national security ito, di ba? Napapabalita nga na diyan ginagawa yung cybercrime nila, yung pang-hack nila. Di ba kaya nga na discover yan guys dahil sa isang Vietnamese, di ba? Tsaka isang Indonesian na nagreklamo, di ba? Na kinuha mo nagtatrabaho dito tapos yung passport nasa kanila ay ibigay at para kinukulong pa sila. So ito national security. Kaya wala tayong nakikita na itong si Senador Risa Ontiveros na nagiging anti-China. Actually nagpaliwanag na siya dyan, di ba? Ang usapin dito yung mga krimen na ginagawa ng Pogo, di ba? Kumbaga yung mga naging kapartner pa nitong si Alice Go ay mga wanted, di ba? Mga wanted, may mga kaso sa Singapore at sa ibang bansa. Kaya siyempre naaalarma din tayo. Kaya sana itong si Teresita Angsi, bago siya nagsabi ng ganyan kay Senator Risa Ontiveros, magsalita muna siya sa West Philippine Sea guys, di ba? Wala tayong naririnig sa kanya about West Philippine Sea. Pero pagdating dito na parang inaapi nga itong si Mayor Alico, tinituligsa niya, di ba? Itong si Senator Risa Ontiveros, na which is pinaliwanag na nga niya, hindi sa anti-China at ito'y para sa bayan, di ba? Kasi nga national security na ang pinag-uusapan dito. Kaya kayo guys, anong masasabi nyo dito sa sinabi ng Filipino-Chinese civic leader na to? Sila ba yung inaapi, di ba? Nagiging anti-China na ba itong si Senator Risa Ontiveros? At na nagagalit ang taong bayan, oo, dahil nga sa ginagawa ng krimen, di ba? Doon sa Pogo na nangyari. At yung pagkatao mismo ni Alice Go na hindi niya kayang ipaliwanag ng diretso, ang dami niyang questionabling sinasabi na ang hirap maintindihan, di ba? So kaya tayo sinusuportahan natin si Senador Risa Ontiveros dahil pag ito nag-imbestiga, di ba, alam natin na totoo at may laman, di ba? Kagaya nung pag-imbestiga niya kay Senyor Aguila, pag-imbestiga niya kay Kibuloy, yung Pilipino talaga si Kibuloy, pero nakita natin, di ba, talagang binanatan niya si Kibuloy at ngayon nagtatago na nga dahil maayos siya mag-imbestiga, hindi siya namumulitika at hindi rin siya nagiging anti-China. Sana yun ang maintindihan ni Teresita Ang na si Filipino-Chinese civic leader at ang mga ibang Chinese pa. Ang masama kasi sa Chinese guys, hindi naman yung mga tao nila, yung mga leader nila kagaya ni Xi Jinping, di ba? Yung mga ambassador ng Chinese at saka yung mga official nila. Kaya nagiging masama hindi naman dito sa Pilipinas, sa buong mundo na rin. The more na i-expose sila ngayon sa West Philippine Sea at ito nga kay Alice Go ay lumalabas na talagang marami ang nagsasabi na maraming masamang Chinese. Yung nasisira din ang imahe nila. Kasalanan din naman nila yun, di ba? Kung bakit sila nagkakaganyan. Alright guys, hanggang dito lamang po.